Ayon sa mga pag-aaral ng pamahalaan, basta't meron kang 21 pesos para sa isang kain, hindi ka na matatawag na mahirap. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, ang food poverty threshold ngayon ay nasa 21.3 pesos per meal. Ano yung food poverty threshold? Ayon sa mga matitinding pagsusuri ng gobyerno, yan ang perang kailangan mo para makabili ng sapat na pagkain kada araw. Sa ngayon, nasa 64 pesos per person per day yan. Kaya 21.3 pesos for every meal. Kung meron ka niyan, wala ka na raw sa hanay ng mga mahihirap. Pero sapat ba talaga para sa pagkain ng isang tao yung 64 pesos per day? Kung tutusin nga, tinaas na yan ng gobyerno. Taong 2018, wala pang 50 pesos per day yan. 2021, nasa 56 pesos per day. At 2023, nasa halos 64 pesos per day na. Yang mga datos na yan ay galing sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI. Naglabas din ng NEDA ng kanyang food bundle na sapat na raw para sa nutrisyon ng Pilipino at pasok raw sa 64 pesos per person per day. Pero gaano ba ka-realistic ang mga estimate na ito ng gobyerno? Yan ang parating tanong ng marami. Tingnan na lang natin ang menu calendar na nilabas ng FNRI noong 2022. Halimbawa, ang kanilang menu para sa pineapple chicken tenders. Sa halagang 86 pesos, kaya na lang magpakain ng 5 tao sa pamilya. Yung mga mahilig mamalengke at mahilig kumain, kayo na po ang humusga. Isa pa, ang fish lumpia menu kaya ipakain sa 5 tao sa halagang 130 pesos daw. In fairness, ayon sa FNRI at sa Philippine Statistics Authority, mas murang kanilang estima dahil maramihan naman daw talaga ang pagluto ng isang pamilya at hindi pa isa-isa. Kung mas marami ang bibilin mo sa palengke, economies of scale yan. Mas makakamura ka kesa sa pag-retail. Yun lang sa mahihirap, bihira bumili ng wholesale, lalo na pag isang kahig, isang tuka ang kanilang mga buhay. Kaya't sa matagal na panahon, nakikwestiyon ang mga datos ng gobyerno sa kahirapan dahil minsan parang lutang ang mga datos. Halimbawa, 2018, sinabi ng gobyerno ng isang pamilyang kumikita ng 10,000 piso ay hindi maituturing na mahirap. Sapat na raw kasi ang 10,000 kada buwan para sa basic food, shelter, damit, utilities at transportation. Inabot yan ng katakot-takot na kritisismo. Kalaunan, sinabi ni Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na sa kanyang palagay, ang mas reasonabling halaga ay nasa 42,000 pesos per month at hindi 10,000 per month. Yun lang ayon kay Pernia, ito'y kanyang personal na opinyon at hindi ng gobyerno. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.